Lusot na sa Senate Committee level ang 12.143 billion pesos na panukalang budget ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na siyang nagpresenta ng pondo, partikular na tututukan ng ahensya ang proteksyon sa teritoryo ng bansa at ang pagpapalakas ng economic diplomacy coordination. Ang detalye mula kay Bianca Piedad. Aprobado na ng Senate Finance Committee ang panukalang budget ng Department of Foreign Affairs para sa taong 2019. Iprinisenta ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang pondong 12.143 billion pesos para sa gastusin na ahensya sa susunod na taon na tumaas ng 4.29% kumpara sa budget nito sa kasalukuyan. Pinakamalaki dito ay mapupunta sa personal services na paglalaanan ng mahigit 5 bilyong piso o 5.660 billion pesos. Sumusunod ang maintenance and other operating expenses o MOOE na may 5.284 billion pesos. Ang capital outlay naman ay binigyan ng 1.182 billion pesos. Tututukan na ahensya sa taong 2014 ang pagbibigay proteksyon sa teritoryo ng bansa, pagpapalakas ng economic diplomacy coordination sa loob at labas ng DFA, pagpapatibay sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, partikular na ang ayuda para sa mga ito. Papag-ibayuhin din ng DFA ang pagbibigay ng consular services sa mga Pilipino sa bansa o abroad. In the area of national security, we sustained our efforts in defending the Philippines' rights and entitlements in the West Philippine Sea by pursuing a rules-based regime through legal, diplomatic, and political tracks. Lang sa modernisasyon ng consular systems at services ang e-passport project na pinondohan ng 1.961 billion pesos para sa mahigit 3 milyong pasaporte. Naglaan din ng 42 million pesos para sa visa program sa ilalim ng Tourism Development Program. Kasama rin sa isa sa ayos ng DFA ang pagkakaroon ng mga bagong gusali sa ibang bansa para sa chanceries, residences at consular offices upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang embahada ng Pilipinas doon. We have made improvements which we will sustain in serving the public, such as the opening of 11 new consular offices in various malls, conduct of mobile passport services both in the Philippines and abroad. Samantala ayon kay Secretary Del Rosario, patuloy pang inilalatag ang magiging agenda ng pagkikita ni na Pangulong Aquino at American President Barack Obama. We have not worked out the agenda yet. That's work in progress. Habang hindi pa alam kung matatapos na ang kasunduan para sa increased American rotational presence sa bansa sa pagdating ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa ngayon aniya ay tapos na ang ikatlong round nito, ngunit mayroon sunod kaya abangan na lang aniya ang magiging konklusyon sa naturang kasunduan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.